Tinaas na naman po ni Infinix ang standard na specs sa may around 6,000 na presyo. Dahil kung usapang hardware lang, itong si Infinix Hot 60 Pro na ang pinakamagandang mabibili natin in terms of overall na specs. Dahil yung ganitong specs po guys ang Infinix Hot 60 Pro, kung sa ibang smartphone brands po natin titignan to, baka mga lagpas 10,000 po yung mga smartphone nila. Dahil saan ka naman makakakita ng smartphone na meron 144Hz sa refresh rate? Naka 45 watts yung charger. Maganda yung camera. Tapos Helio G200 pa. Para sa may presyo po na kulang 7,000 lang. Alam ko masyado na pong gasgas ang Helio G200. Dahil galing nga lang po ito guys sa may G100 at G99. Pero guys, kung titignan po natin yung ibang smartphone na merong G99 na processor, doon ka na lang magugulat dahil lagpas 10,000 pa yung ibang smartphone po na merong G100 na processor. Kaya para magreklamo po na merong G200 lang po si Infinix Hot 60 Pro sa may kulang 7,000 na presyo. Ano pa kaya guys yung masabi nyo sa may Vivo V50 Lite na mas mahina po yung kanyang specs at mas mahina po yung kanyang processor compare nga po sa may Hot 60 Pro. Pero yung presyo po ni Vivo kulang 15,000 pa. Napanood ko po guys yung video po ni Pinoy Tech Dad sa may July 25 na po official na ilalabas ng Infinix Hot 60 Pro at napakaraming available nga po niyang kulay. Yung kanyang SRP guys is meron po siyang 7,000 na SRP nga. Pero sigurado guys pagka po naging official na yung smartphone na to, baka maging kulang 6,000 lang po yung kanyang presyo. Pagka nga po sa may early bird price tayo kumuha. Tapos kasama pa po yung voucher ng mismong Infinix po, saka sa may mismong Shopee. Kaya po para sa ganyang presyo at ganyang klase ng specs, mahihiya po talagang ibang smartphone brands. Dahil magmumukhang overpriced po yung ibang smartphone sa may around 6,000. Dahil nga po sa may specs ng Infinix Hot 60 Pro ngayon. Alam niyo po guys ang ginagawa ni Infinix kaya po nakakapagbigay po sila ng napakagandang specs para sa may napakamurang presyo lang. Ganito lang po guys yung ginagawa ni Infinix. Nagsimula po yan sa may Infinix Note 12. 2022 po lumabas yung smartphone na yon. Yan po ang pinakauna at pinakamurang smartphone ni Infinix na merong AMOLED display na kulang 10,000 lang. At every year po guys, unti-unti pong binababa ni Infinix yung presyo po ng smartphone nila. Pero yung specs, halos hindi po nababago. Dahil last year nga lang po, naglabas nga po ulit si Infinix sa napakamurang smartphone na meron napakagandang display. Yun nga po guys ang Infinix Hot 50 Pro Plus. 8.5 po yung kanyang SRP at naka-AMOLED curve po iyon. Tapos nung last year nga lang din po, naglabas naman po sila ng Infinix Hot 50 Pro na merong 8,000 naman po na SRP. At doon po nanggaling guys ang specs po ng Infinix Hot 60 Pro sa may Hot 50 Pro last year. Dahil mas naging mabenta po guys yung Infinix Hot 50 Pro Plus, yung naka-curve na version. At halos hindi na po pinansin yung Hot 50 Pro na hindi po naka-curve. Dahil masyadong maganda nga po guys yung Infinix Hot 50 Pro last year na naka-curve siya pero 8.5 lang po yung SRP. Tapos nung nagsisale pa nga po yung smartphone na yon, is nasa around 7,000 lang siya. Kaya nung lumabas nga po yung Infinix Hot 50 Pro na merong flat display pero meron din po manipis na body, hindi na po siya halos napansin. At konti na lang po yung nag-review ng smartphone na yon. Kaya ang ginawa po ni Infinix guys, para po maibenta ulit yung Infinix Hot 50 Pro, ang ginawa po nila ngayon 2025, pinangalanan po siya ng Infinix Hot 60 Pro naman. Pero syempre hindi naman sila almost 100% na identical. Dahil meron pa rin po mga na-upgrade sa specs po ng Infinix Hot 60 Pro ngayon. Unang-una nga po dyan guys yung kanilang display, saka po yung kanyang charger. Kumbaga yung specs po ng Infinix Hot 60 Pro at pagka kinumpare nyo nga po siya sa may Infinix Note 12 na 3 years old na, doon ka na lang magugulat guys na hindi pa rin po sila nagkakalayo ng specs, especially po ang performance. Pero every year guys, nagbababa po si Infinix ng presyo. Kumbaga akala mo yung binibili po nating smartphone is parang almost lagi po siyang bago. Pero hindi guys. Ito lang din po yung last year model. Kumbaga binago lang po yung pangalan niya at nag-upgrade po ng konti. Pero at least nga po guys, binababa po ni Infinix yung presyo. Hindi po katulad ng ibang mga smartphone brands na identical na nga po yung specs, pero same lang po yung presyo nila. Hindi po nila binabago yung specs. At kung iisipin naman nga po natin, baliktad naman po yung ginawa ni Infinix na yun. Inuna po nilang ilabas ang Infinix Hot 60 Pro. At sa mga susunod na buwan naman po, ilalabas yung Hot 60 Pro Plus. Di alam nga po nila na mas magiging mabenta yung curved display compare nga po dito. Pero syempre guys, hindi po pangit yung specs na to. Still, mas pipiliin ko pa rin po. Dahil nga po sa magandang display niya, saka mas mura naman po yung kanyang presyo. Lalo pa nga po guys na marami pa rin po namamahalan sa may Infinix Note 50 series.
na kulang 10,000 pa po yung SRP. AMOLED din po yung kanyang display. At Helio G100 din po yung kanyang processor. Kumbaga inalis po ni Infinix yung metal body, yung glass back, saka po yung wireless charging. Pero guys, 3,000 pesos din po yung difference nila sa may SRP. Kaya malaki rin po yung matitipid natin. Kung sakali nga po na bitin po yung budget natin sa may Infinix Note 50 series. Dahil kung camera nga po ang titingnan natin, hindi rin po tayo mapapahiya dito. Dahil simula nga po ng Infinix Note 12, talagang masasabi ko na maganda na po yung mga camera nila Infinix ngayon. Mas gusto ko na po ang camera ni Infinix kaysa kila Vivo at kila Oppo or even kay Redmi sa mga ganitong presyo. Si Infinix din po guys ang malaking patunay na hindi natin kailangan ng malaking megapixel na camera. Dahil kahit naka 50 megapixel lang po ito, hindi naman ako nakukulangan sa kanya. Dahil sa totoo lang din guys, 12 megapixel lang po talaga ang pinaka-default po ng mga picture natin. Kumbaga hindi po natin mapapansin yung 50 megapixel kung hindi po natin siya isa-set. Even dito po sa may kanyang camera, magugustuhan nyo rin po iyan. Sa may video quality po niya, madalas hindi ko na po ito tinitingnan. Dahil mahirap mag-expect na magandang video dito sa ganitong presyo. Pero at least nga po, supported po siya ng 2K 30fps na video compare po sa ibang smartphone na naka 1080p lang yung video natin doon. Itong additional na button po niya, pwede po yung gamitin na shutter button pagka po nasa camera application tayo. Then pwede po kayo mag-assign ng shortcut sa kanya. 2 pindot lang po at mag-open po yung application na isa-set natin sa kanya. Sa gaming naman guys, may 30 minutes sa paglalaro po sa may Mobile Legends. Isinabot po siya ng 41 degrees Celsius yung kanyang temperature. At nabawasan po siya ng 7% lang. Okay talaga guys ang G200. Kasama rin syempre yung 100 saka po yung G99. Dahil halos wala nga po silang lag at delay. Dito po sa may 30 minutes na paglalaro sa may Mobile Legends. Sa Call of Duty Mobile naman dito siya nakaramdam ng konting delay. Kumbaga konting FPS drop. Pero sa may Battle Royale lang yon. Hindi naman sobrang lala guys. Kumbaga mapapansin mo lang siya. Kung mas sanay po kayo maglaro sa may multiplayer. Dahil doon nga po siya sobrang smooth. Pero pagka sa may Battle Royale, meron konting sabit. Pero hindi naman sobrang lala. Pero dito nga po sa may multiplayer, goods po ang G200 dyan. Dahil naka-dual speaker din yan. I think isang disadvantage po talaga ng manipis na smartphone is medyo mabilis nga po siyang uminit. Compare po sa ibang smartphone na sakto po yung kapal. Kumbaga mas prone po talaga sa heating issue ang maninipis na smartphone. Compare po sa makakapal na smartphone. Dahil iba po naging temperature ng Tecnopova 7 sa isang oras po na gaming sa may Mobile Legends din. Ipapakita ko na lang po yan sa may gaming test po ng Tecnopova 7. Explain ko na lang po yan guys sa separate po na video. Dahil kung sa may Mobile Legends at Call of Duty Mobile sumabot nga po siya ng 42 degrees Celsius. At medyo naglag po siya ng konti sa may Call of Duty Mobile. Paano pa po dito guys sa may Wuthering Waves. Dahil nakaset nga po siya guys sa may mataas sa graphics. Mas okay po dito guys so maglalaro po tayo ng ganitong klase ng games. Ilagay lang po siya sa may lowest graphics. Para makuha po natin yung consistent na 60 FPS na gameplay. I think marirecommend ko po ang smartphone na to kung gusto nyo lang po ng casual phone na powerful enough na para sa mga basic na gagawin natin. Dahil kung susubukan nyo nga po ito guys sa mga high graphics na mga games, doon po kayo makukulangan sigurado. Tulad nga po dito sa may Delta Force. Makakapaglaro naman kayo dito nyan guys. Pero asahan nyo na po na low graphics lang yung gameplay natin. Kung Call of Duty Mobile lang at Mobile Legends, hindi na po masama yung smartphone na to. Kung gusto nyo nga po ng magandang display na merong AMOLED at 144Hz, decent na camera, at meron din nga po palang bypass charging to, at mabilis din po yung kanyang charger. Ang isang nagustuhan ko nga rin po pala dito guys is medyo matagal din po siyang malobat. Kahit pa naka 1.5K yung ating resolution dito. Dahil sa 2 hours nga po na non-stop gaming, is 37% po yung nabawas sa kanya. Tapos na halos nakatodo pa po yung speaker habang naglalaro. Maglalagay po ako ng link dyan sa may comment section saka po sa may description kung saan po ako order ng smartphone na to. At pagka po available na po yung smartphone sa may Infinix Store sa July 25, ilalagay ko rin po dyan guys yung link sa may comment section. Saka po sa may description para maka-order din po kayo guys kung gusto nyo po yung smartphone na yan. At makakakuha po kayo ng discount sa kanya. Balik na po guys yung video natin kung nakatulong po sa inyo. Thanks for watching.